Mahigit 1 linggo kaming naglagi sa karagatan ng Romblon para makilala ang kauna-unahan na idokumentong Blue Hole sa Pilipinas. Hindi naging biro ang mapuntahan ng probinsya. From Manila to reach Romblon, it took us about 1.5 hours to get to Batangas Port. We were lucky kasi walang traffic. And when we got to Batangas Port, medyo nagantay pa tayo sandali kasi hindi umalis on time yung boat. But it took us about 11 to 12 hours from Batangas Port to Romblon. All in all, the total travel that we did was about 13.5 hours, more or less. Medyo nakakapagod din dahil the waves were not that smooth nung biyahe. Medyo maalon, so nararamdaman mo talaga doon sa cabin. Nakakapagod din. I'm the number 1 P, yes. Second P. Hi, I'm Peter. Nice to meet you. Si Peter ang naging guide namin sa Blue Hole. Isang half German at half Rombloanon. Peter is a very cool guy. You know, sobrang isa sa pinaka mabait na nakilala ko. Sinasabi ko yan hindi dahil sa personal kong pagkakilala sa kanya, as a very funny, as a very very accommodating, super nice na tao. Pero nasasabi ko to dahil nakita kong paano siya makitungo dun sa mga locals, sa mga bankero. It's okay, eat now. The food is getting cold. At bago matapos ang aming misyong kilalanin ng Blue Hole, nakatagpo kami ng isa pang butas sa tabi nito. Si Ruben na aming cameraman, isa rin sa mga una nakapasok dito. Si Peter, ang balita niya sa akin, nasilip lang niya na merong malaking butas doon. Hindi siya nag-attempt kasi naubusan siya ng hangin, so sabi niya, paplanuhin mo na yung dive na yun sa Kawayan Cave. Curious kami ni Peter na ano bang meron doon. Hindi tulad ng Blue Hole na vertical o patayo, horizontal o pahalang ang kuweba. Madilim sa loob ng kuweba. Ang tanging liwanag ay galing sa pinasukang butas. Hitik ang isda sa loob. Ang reef lobster na ito, nakapwesto na sa kanyang butas para mabilis na makapagtago sa panganib. May isa ring masikip na lagusan na sa dilim, hindi matanaw kung saan patungo. Finally nakita rin namin. Tapos yun nga, pumasok kami, meron siyang 2 parang kwarto sa loob. Siniksik na namin lahat ng mga crevices, yung mga masisikip na singit. Meron pang masikip na masikip, kaya lang hindi na siya kayang pasukin ng diver. Hanggang ngayon, dinidiscover pa ni Peter ang mga dive site dito sa Romblon. On each spot, on each dive site we got, it's always different. It's always another picture. We got soft corals, we got hard corals, we got spots where only rocks are, and nice mixture of everything. So it's all individual. And we found a lot of spots. Nilibot kami ni Peter sa ilang kayamanan ng karagatan na kanyang natagpuan. Sa ilalim, nakatagpo ako ng isang birheng paraiso. Makulay ang mga bahura. May parang banga.
kaya naman ay hugis mushroom o kabute. Very pristine pa yung conditions ng corals, napakaganda. And hitik pa sa isda yung lugar, no? So ibig sabihin hindi pa na-overfish at kumbaga na-maintain yung balance dun sa area yun, no? Makikita mo yung maraming mga maliliit na isda, ibig sabihin nakakapagparami sila. Dati raw na may pagdidilimita sa ilang lugar sa probinsya ng Romblon. Pero natigil na ito 10 taon na nakakaraan. Ang painted spiny lobster, nakikiramdaman ng paligid gamit ang kanyang antena. Alerto kung may panganib. Ang mga clownfish, binabantayan din ang kanyang mga anak. Nakatira ang mga clownfish sa mga sea anemone. Nakakain ng mga clownfish ang mga tira-tirang pagkain ng anemone. At bilang ganti, nililinis naman ng clownfish ang kanyang tirahan at pinoprotektahan ito. The dive sites here, beautiful. Yung potential ng Romblon, napakalaki. Pero I guess, learning from what happened sa mga ibang lugar sa bansa natin, how progress overtook yung pangangalaga sa lugar. At least dito, pwede pang itama yung mga naging mali sa ibang lugar. Ang peacock tail shrimp, nakikitira din sa isang anemone. Pero kinakain nito ang mismo mga galamay ng coral na walang pakinabang. Sa kapitbahay na coral, nakatira naman ang mga squat shrimps. Tinatawag din silang sexy shrimp dahil sa kanilang paggiling. Tulad ng peacock tail, pagkain din ito ang mga galamay ng anemone. Relax naman ang porcupine fish. Kapag may panganib, lumulobo ang katawan nito at inilalabas ang kanyang mga panusok bilang depensa. Pero sa hapong ito, payapa lang itong namamahinga. Maging ang aming kasamang marine biologist, napahanga sa walang bahid na ganda na natagpuan. Very healthy. Compared to some places in Batangas side. Sana mag-preserve sila ito. Wala akong nakita mga destruction. May pagmamalaki man ang tanawin sa karagatan ng Romblon. Bilang taga rito, hindi pa rin daw gusto ni Peter na dagsain ng turista ang kanilang lugar. No, it shouldn't be overcrowded. It should be more ecotourism than party tourism. Sa aming pag-iikot sa Romblon, maging sa ibabaw ng karagatan, nakatagpo kami ng isang tila nakatagong ganda. Wala daw taong pinapayagang pumasok sa dalampasigan na ito nang walang permiso mula sa may-ari ng daanan papunta rito. It's my first time here sa Romblon. And I've lived in Boracay for so long and napakalapit lang niya actually sa Boracay. Na-surprise lang ako kasi ang daming lugar dito sa Romblon na mukhang what people in Boracay describe what Boracay was from before. Mahabang beach na sobrang pristine, na puro buhangin lang at puno at walang mga bahay or anything. So I guess isa siguro sa masasabi kong ganda ng Romblon yung untouched beauty nga niya or yung talagang hindi pa nagagambalang ganda. Misteryoso, nakakabighani, ito ang di pa nagagambalang ganda ng Romblon. At ang karagatan nitong puno ng sorpresa ay patunay lang na ang kagandahang alam natin sa ating mundo ay hindi pa kabuuan, kundi patikim lang. At marami pang paraisong naghihintay na matagpuan.
Ako si Kiko Ruska, born to be wild.